Senador Ping Lacson magsasagawa ng investigation sa Senado. Pangungunahan niya ang investigation sa confidential funds ng Office of the Vice President at sa kanang DepEd pesos. Ngayon, humingi ng additional 150 million yata yon. Mga more or less ganyan. Siyempre, may budget hearing. She has to defend it. He urged everyone to respect the Supreme Court ruling on the impeachment case against Duterte. He cautioned that the rule of law would be the biggest loser an interpreter of our Constitution in other legal issues. Sabi po ni Ping Lacson, o di maganda mga kababayan, may aabangan pa rin tayo. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, aalamin sa investigasyon kung hanggang saan ang sakop ng mga komita sa proyekto upang maisampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Dapat nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. O ngayon, matapos i-declare mga kababayan ng Supreme Court na unconstitutional yung impeachment trial laban kay Sara Duterte, si Senador Ping Lacson magsasagawa ng investigation sa Senado. Pangungunahan niya ang investigation sa confidential funds ng Office of the Vice President at sa kanang DepEd. Ganun pa rin, you see? Walang lusot, mga kababayan, si Sara Duterte. Yan ba? Lacson to dig into OBP, DepEd confidential fund use in budget hearing. O diba, si Sara Duterte, mga kababayan, humingi ng additional budget. 150 million yata yung hiningi. Additional. Yung dati, 700 million pesos. Ngayon, humingi ng additional. 150 million yata yon. Mga more or less ganyan. Siyempre, may budget hearing. She has to defend it. Sabi ni Ping Lacson, kailangan anya muna na busisiin natin paano ginamit yung pondo. Tulad ng ginawa po ng Congress, magsasagawa si Ping Lacson ng investigasyon sa confidential funds ni Sara Duterte. Siguradong magwawala na naman ito si Sara Duterte. At kanyang mga supporters po, uusok na naman yung mga DDE. Yan sabi dito sa report ng Politico News. After the Supreme Court shut down the impeachment case against Vice President Sara Duterte, Senator Pamphilo Lacson intends to get answers about the confidential funds through the next budget hearings. Sabi po ni Lacson, he would scrutinize the use of confidential funds and intelligence funds in the next budget hearing of the Office of the Vice President at sa kanang DepEd. Sabi niya, there are many fora where the public will know what happened to the CIF. One is the budget deliberations of agencies like the OBP and DepEd. I will be actively asking questions. Sabi po niya sa interview ng DCBB, we can ask questions on the issue during budget deliberations niya. Pero sabi ni Lacson, he urged everyone to respect the Supreme Court ruling on the impeachment case against Duterte. He cautioned that the rule of law would be the biggest loser niya if the Supreme Court ruling is ignored. Anyway, parehas lang naman mga kababayan ang epekto. Ang gusto natin, malaman man lang po ang totoo. Kung matuloy man yung impeachment trial, natuloy halimbawa yung impeachment trial, tapos i-acquit lang naman si Sara Duterte, ang dami niyang kalyado sa Senado. So wala rin. So meanwhile, na pending, hindi pending pala, inasura na. Although ang sabi ng mga congressmen, inaaral nila at malamang mag-file sila ng motion for reconsideration. Halimbawa pa hindi pagbigyan. Anyway, 7 months away naman lang mga kababayan. Ang February 6, after February 6, 2026, pwede na naman na mag-file for another impeachment case laban kay Sara Duterte. Meanwhile, para hindi mamatay ang issue, gagamitin ni Ping Lacson mga kababayan ang budget hearing ng Office of the Vice President para talakayin ang issue sa confidential funds na hindi maipaliwanag ng maayos ni Sara Duterte. Sabi ni Ping Lacson, marami niya ang video na pwede natin gamitin. Maraming fora. And one is itong budget hearing para sa pondo ng Office of the Vice President. O di ba? Ang akala ninyo, magdaday down na yung issue sa confidential funds. Hindi po papayag ang ating mga mamamayang Filipino na hindi makita ang katotohanan at mapanagot
ang dapat na managot mga kababayan kapag laspag ng pondo ng bayan. So sabi ni Ping Lacson, we may disagree with the Supreme Court. All we want, but the bottom line is we should comply with it because our situation may become chaotic if we don't. This is my opinion. If we decide to push through with the trial, the rule of law might be the casualty because we defied the Supreme Court, which is the final arbiter and interpreter of our Constitution and other legal issues. Sabi po ni Ping Lacson, o di maganda mga kababayan, may aabangan pa rin tayo sa Senado. Kung hindi na yung trial mga kababayan, kasi dineclare ng Korte, ng Supreme Court unconstitutional, then at least through the Senate investigation na papangunahan po ni Ping Lacson, malalaman natin ano talaga nangyari. Paano na ang 125 million na lunok in 11 days? O ngayon, tungkol mga kababayan sa sinabi sa SONA, kahapon ng ating Pangulo sa mga flood control projects na hindi naramdaman ang epekto ng ating mga mamamayang Filipino dahil matindi pa rin yung mga pagbaha. Ito ngayon yung latest. Sabi ni Executive Secretary Lucas Bersamin, yung investigasyon sa mga palpak na flood control project agad sisimulan. Rimati na mga kababayan, ang dami nito na makakasuhan po. Mga public officials, mga contractors, mga kababayan na nagsabuatan para ibulsa yung pondo. Sasabi dito sa report, nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masimulan agad-agad ang investigasyon sa mga palpak na flood control projects upang mahubaran ng maskara ang mga opisyal ng gobyerno na nakipagsabuatan sa mga kontraktor para pagkakitaan ito. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, aalamin sa investigasyon kung hanggang saan ang sakop ng mga kumita sa proyekto upang maisampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Dapat talaga may makulong na po kasi massive ang korupsyon sa gobyerno po. Kaya hindi na kayo magtataka kung bakit massive ang vote buying po pag-eleksyon. Dito nga po sa amin, last election po, package na. Umabot po sa more than, yung pinakamataas, more than 50,000 bawat botante. Pero yung team, mga kababayan, mula gobernador hanggang sa last councilor, more than 50,000 kada botante. Imagine that. Bakit nakakaya nila na mamili ng boto ng ganong kalaki bawat botante? Ang ibig sabihin lang po, mga kababayan, yung politika kasi, yun na yung negosyo nila. Binabawi nila yung pera na ginagasto sa eleksyon sa pamamagitan ng mga infrastructure projects. At ang pinakamadali na pagkakortahan po, ito mga flood control projects kasi pag umulan, inanod. Ang worst kung wala man talaga flood control. Sabihin lang, inanod na. Nakikipagsabuatan sa mga taga-DPWH, mga contractors. At siyempre, kung saan galing yung pundo, sino yung lumakad na politiko. Ganon tayo ginigisa sa sariling mantika ng mga taong ito. Nasagad na, mga kababayan, yung pasensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Sabi dito, walang binigay na timeline ang Palasyo Malacanang kay DPWH Secretary Manuel Bunuan kung kailan tapusin ang investigasyon. Basta ang mahalaga, matukoy kung sino-sino mga opisyal ang dapat na managot sa mga palpak na flood control projects. Sinabi ni Bersamin na hindi naman bulag ang Pangulo dahil kitang-kita nito ang epekto ng malawakang pagbaha sa kabila ng sinasabing flood control projects na ginawa sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nag-ikot yung ating Pangulo. Ang mag-ikotan niya ako, yun ang ating nakita. Palpak yung mga flood control. And worse, yung iba, non-existent ghost projects po. Guni-guni lang niya, sabi niya sa SONA. Sinabi naman ni DPW Secretary Bunuan na maaari nilang isumiti sa loob ng ilang araw sa Pangulo ang listahan ng flood control projects sa loob ng 3 taon dahil mayroon naman silang project monitoring ginagawa sa lahat ng mga proyekto sa flood control. I think it should be in a few days dahil mayroon naman kaming project monitoring at ida-download lamang ito para maisumiti sa Malacanang, sabi po ni Bunuan. Hinihintay lamang ng kalihim ang mga dagdag na impormasyon sa field office upang makita kung ano ang status ng mga proyekto at maisa publiko upang malaman ng publiko kung sino ang mga opisyal na nagkapera sa mga proyekto. Hindi naman sinagot ni Bunuan kung ano ang naramdaman nito
nang sabihin ng Pangulo sa kanyang zona na palpak ang mga proyekto. So magkakaalaman na mga kababayan. Ito yung dapat talaga na ginagawa. Masawata ang massive corruption po in government. Kaya tingnan ninyo, nalampasan na tayo sa progreso ng mga karatig bansa natin dahil sa massive corruption. Kaya mabuhay yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pag-utos na imbestigahan ang massive corruption sa DPWH na siguradong may mga sangkot na mga elected officials. Ginagawa nilang palabigasan, pagpayaman po sa posisyon ang pagiging elected officials nila. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayosan niya, Mr. Maravilla. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab ka rental din po kami. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.